footprints in the The sand. sand, yeah. Yeah. Tinanong niya why there's only like 2 steps. Two steps. So sinabi niya, it is I that I can. That's the time that he was carried by the Lord. So yun lang ang sa akin. So it's a blessing na despite sa nangyari, wala akong pinagsisihan, wala akong binlame. Basta ang sa akin tuloy lang buhay. I don't know kung hanggang kailan ako. Kasi nga yung open heart surgery ko, I'm still not out of the woods yet. Yes. Welcome, Jer, to my podcast. Magandang gabi ho sa inyo. Saan man kayo naruroon sa Pilipinas. Nandito lang kami sa tabi-tabi. Alam nyo, Elder Palma noon, Jeremy Palma ngayon. Galing, actually, ang angkan ko galing ng Negros. Tapos napunta ng Pagadian, doon ako pinanganak. Tapos from Pagadian, pumunta kami ng General Santos. Okay. Doon namin na-meet ang missionaries. When was that, Jer? Mga 1972. Okay, so you're practically pioneer sa Jensen pala. Yeah. Mga 1972, when in fact, ako, I'm considered as a child of record because I was only like 6 years old, 7 years old when my mom joined the church. Pagkatapos, nabaptize ako nung mag 8 years old ako. Kasama ko si Elder Revilio. Yes. The Elder Revilio of the area president ng Philippines ngayon, di ba? Yes, okay. Mga 2 years ago, nagkita kami, parang reunion dito sa San Diego. Okay. Dumalaw siya. Pero madalas na kami, nagkikita na rin kami niya noon sa mga tempo, sa mga events sa simbahan, temple lighting. Parang hi, hello lang. At the time, busy sa buhay-buhay. Let's dive into your mission experience. When did you realize that you really have to go on a mission? 1982-83 nasa Maynila pala ako. Yun yung mga time na yon na nag-start akong dadalawang isip kung magmi-mission ba o hindi. So, can you tell us your first impression when I met you in my first area? Kayo yung mga unang district ko sa mission eh. Meron ka bang naalala? Did you remember anything, about myself or our group, our alam ko lang district? noon, medyo payatot ka pa. Payatot din ang trainer. Tapos, parang teenager, you look so young. Batang-bata pa nito, bakit napasubo sa mission? Yeah, I was 18 din. Galing tayo ng Muntinlupa or sa San Pedro kayo no, area niyo. And then, na-pull out tayo, nilagay tayo sa Batangas, di ba? Yeah, magkasama tayo sa Batangas. Yeah. Pero meron akong experience na hindi ko makakalimutan ng ganyan. Yeah, go ahead. Maganda yan. Naalala mo nung inalaw tayong pumasok sa Muntinlupa, sa Bilibid Prison? Yes. Tapos meron tayong tinuturuan doon na mga actually, na sila tapos na yung sentensya nila. Yung nag-aantay na lang sila na sa mga trust, mga na sila labas-masok na sila sa sa kulungan, sa Muntinlupa, pero hindi na sila incarcerated. Meron tayong naturuan doon. Yes. I think ang isa sa hindi ko makalimutan yung feeling na kasi
na ano niyan talaga, na-feel niya ba yung kasi nag-split tayo nun eh. Oh, Tayong yes. dalawa. Nagsama tayo. So, Thank you. yun. Tapos paglabas natin ng Muntinlupa after nagtatakbo tayo kasi we're so happy. Yes, yes. Ayun bang na ano ka na ano ka na nadala ka ng ano mo emotion, Yes. feelings mo. Kasi thank you for reminding me, Jer, for that wonderful experience. Medyo nakalimutan ko na talaga yan. Pero I'm glad na nag-usap tayo ngayon at you recall back those times na ano. Kasi few months or few weeks pala ako noon nung nagsama tayo eh. Pareho tayong junior noon eh. Nagsama tayo. Okay. That's good memory. Pero one of the very, very memorable experience ko sa mission, yung ma-feel talaga yung nasa Muntinlupa tayo. Nakasama kita. Yes. So, hindi na tayo sumakay ng nagtatakbo tayo tapos nagtatalon. Sobrang tuwa. Kasi tinanggap niya yung na-feel niya yung testimony natin. And then at the same time, na-feel natin na talagang the Spirit was there. Yes. Confirming. Tapos sabi niya nga, tinanong ko pa kay President Jackson yun kung ano na siya pwede siya i-baptize. Actually, allow siya i-baptize kasi tapos na yung sentensya na. Kaso lang, na-pull out tayo eh. Na-pull out tayo noon, yes. So, napunta tayo ng Batangas. Nagsama pa tayo doon ng mga a month or two siguro. Kasi sabay ba kayo na umalis doon si Orihines nauna hindi ko na maalala talaga yung ano. Sino ba natira? Naiwan si Namuag at saka ako, si spray car companion ko, si Namuag, si Mantaring. So kami ni sino si Kyle ba yun? Si Orihines? Orihines na. Kaya nauna na yun Orihines si sa Muntinlupa pa lang na transfer na si Kyle noon. Yes. Alright. After your mission, bumalik ka ng Manila, sabi mo, di ba? Yeah, bumalik ako ng Manila. Pero nag-adjust muna ako. Pumunta ako ng Iloilo. Okay. So nagstay ako ng mga ilang weeks doon. Kasi nandun yung auntie ko. Tapos Bacolod, nag-hangout pa kami na Escobar, Munoz, mga sino pa ba yun? Si Jello. Yan ba yung time na dumaan kayo sa Cebu at natulog kayo sa apartment namin? Hindi ko na matandaan. Kasama mo yung brother mo. Okay. Parang nag-ano kayo, parang nag-stop over kayo sa Cebu and then doon kayo nag-overnight sa amin, sa apartment namin. Hindi ko na matandaan yun. Kaso lang merong aksidente na nangyari. Yung patapos na ako na medyo na-aksidente ako. Yan pala yung itatanong ko na personal sa iyo, Jer. I don't know kung pwede mong sagutin or hindi. It's okay kung hindi mo sagutin. Ano pala yung nangyari sa iyo nung sumakay ka sa bus ba yun and then something happened? Hindi. Kasi every month, isang account ko nagpapaship ng boxes papuntang Davao. So, yan, dalawang container na malalaki. So, doon pa lang, laki na ng kita ko. Diba, yung sweldo ko, hindi ko na pinapansin. Yung na lang, commission. Kasi, so, every time na magdi-deliver kasi kami doon, sumasama ako, sinusupervise ko yung loading sa, container. At one time, pagtalon ko, kasi mataas yung truck eh. Medyo ako na natapilok. Sprained. So minor lang naman, sprain lang. So binaliwala ko lang. Ayun pala magiging cause ng problema malaki.
sa health ko. So doon na nag-evolve na yung sakit ko. May mga dami nang lumabas na sakit. Pero ang initial noon was just sprain lang? Yeah, sprain lang. Okay. Pero ito din yung opportunity mo na nakapunta ka ng Amerika dahil magpagamot ka, di ba? Aha. Kasi nung na-sprain ako, yung wife ko kasi, ang uncle niya, chairman ng Metropolitan Hospital, doctor. So siya Sa din yung Manila. at the same time family doctor namin. Ang pa-ironic kasi yung anak ko, yung panganay, naka-confine dun sa hospital. Tapos siya yung doktor. At that time, nagpa-check up din ako sa kanya. Habang nandun, sabi niya, kailangan mo magpahinga. Tapos, pero huwag mong ipakast yung paa mo. Pero nakakalakad ka pa niyan? Oo, nakakalakad pa ako pero masakit. Nung week na yon, pumunta ako ng orthopedic hospital. Sa Quezon City. Kinakt yung paa ko. Inano? Nakast. Nakast siya, okay. Tapos, nangyari nun. Di ba you do cast kung nabali ang buto mo? Hindi, kasi siya yung very tender, masakit. Para hindi siya, para makalakad ako, hindi masakit, kaya kinast. Ayun pala yung nag-trigger ng sakit ko. Nag-kinast siya? Oo, nag-kinast siya. So hindi mo pala sinunod yung advice ng doktor mo na huwag kang magpakas? Hindi. Kasi nahirapan ako maglakad nun eh. Tapos yung anak ko pa may sakit. Ang nangyayari nun, actually nag-withdraw ako ng pera sa bangko pambayad ng na bill sa hospital. Because sa laki ng na-withdraw ko, na inatake ako, tawag doon pulmonary embolism. Yun pala may clot na nag-travel sa lungs ko, kaya para akong hihimatayin na. So, pagkakuha ko ng pera, dinala ko ng bangko sa hospital doon sa Metropolitan. Sila na mismo ang nagpadala sa Oo, nag-emergency. Dinala ko sa emergency. Tamang-tama nandun yung uncle namin. So alam niya na kagad kung ano yung nangyari. So, ngayon, sabi niya, nag-develop ka ng clot. Once na mag-develop ka ng clot, tuloy-tuloy na yan. So hindi mo alam kung kailan ka magkaroon ulit ng deep vein thrombosis. So totoo nga, from right, na lumipat siya sa kaliwa. So nagkakaroon ako ng mga episodes, clotting issues. Until such time na sinabi niya, kung gusto mong humaba buhay mo, punta ka Amerika. Okay. So yun pala ang motivation doon. Oo. Dahil So, wala ba yan sa Pilipinas? Wala pa. Yung technology na yun, wala pa. So saan ka dumiretso na state sa California agad na hospital? Hindi, naalala mo si Elder Featherstone? Yes. Von Featherstone. Oo. Meron siyang katulad na sakit sa akin. Meron siyang filter na nilagay sa kanya para hindi ma-prevent yung pag-akyat nung clot sa lungs, sa heart, sa brain. So sabi niya, in-recommend niya ako doon sa LDS Hospital, pati doon sa doctor niya. Dito so sa from Manila, dumiretso ako ng Salt Lake. Salt Lake na, okay. So doon ako nilagyan ng filter. Hanggang ngayon, nasa katawan ko pa yung filter eh. Paano niya nalaman na same kayo ng or
Kasi, nag-ano ako no'n, eh. I think yung stake president ko Okay. noon na ano, Na-refer ka, parang ganun. oo, Hmm. na Kailan, anyway, anong year ito, Jer? 1993. Tagal na pala, no? Mm. Miracle man ka talaga. Sa 1993, nag-stay lang ako ng mga more than a month. Hmm. Bumalik ako sa Ah, Pilipinas. So, okay na. bumalik ka pa ng Pilipinas. Oo. Okay. Tapos, nagkakaroon ako ng mga clotting episodes. Hmm. Hanggang sa yung mga doktor ko sa Makati Med sa General, sa Heart Center, Mhm. nag-give up na. Sabi, wala kang magagawa sa sakit mo. Hmm. So, kailangan mong bumalik ng US para Hmm. malaman talaga kung anong sakit mo kasi nasa upper body mo na yung clot, nagka-clot ka eh. Hmm. So, bumalik ako dito sa Okay. Sabay mo na tapos yung pamilya mo or ikaw pa hindi lang pa, ako nauna? pa lang. Ikaw pa lang nauna. Okay. Oo. Tapos, dindiagnose ako ng napakatagal. Nagstay ako dito sa US ng 6 months para ma-diagnose at Hmm. ano, malaman kung ano talaga cause ng clotting ko. Hmm. So doon nila nalaman na meron akong APS, anti-phospholipid antibody syndrome. Yung Hmm. system ko nagpo-produce siya ng clot. Hmm. Um, So na-treat na yan siya. so wala siyang treatment, wala siyang wala siyang cure. At Hmm. the time, hindi pa masyadong known ang sakit na to. Yes. So ito yung mga cause ng ng heart attack or sabi nila na brain stroke or actually Hmm. clot 'yun. Plus din yun, oh. Oo, hindi lang madadiagnose lang pag patay ka na. Yes. Yung So, mother-in-law yung mother-in-law ko kasi gano'n ang nangyari, eh, parang massive, clot din. oo. Mm. So, nag-ano sila, gumawa ng parang program sa akin, Mhm. specifically sa akin lang. Kasi hindi daw po puwedeng walang specific na gamot para sa'yo. Mm. Gagawa kami kaya inabot ako ng 6 months dito. Tapos nung pauwi na ako, nung naayos na control na, sinabihan ako ng doktor, bibigyan lang kita ng 2 o 3 taon. Pag hindi Mm. ka bumalik sa US, patay Dedo ka. ka na. Oo. So So, bumalik ka ng Pilipinas. balik ako ng Pilipinas, nag-prepare ako na ah, bumalik ng States kasama Mm. yung family ko. So yun na yun. Kailan kayo dumating ng Amerika? 2002. Hmm. Actually, dalawang in-applyan namin Canada at saka US. Hmm. So, kaso lang nauna ng 1 linggo ang US, tapos lumabas ang Canada. Really? Okay. So, namili kami. Mhm. Ang pinili namin US kasi nandito na yung ang kamag-anak din ni Mrs. Hmm. Oo. Alright. So pagdating ko dito, swerte na napunta ako dito sa San Diego. Hindi pa rin alam nila yung yung sakit ko. Hmm. In fact, yung hematologist ko, tinawagan pa yung sa Celtic para kunin yung records at titingnan. Mhm. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng research Mhm. kasi na-challenge siya Mhm. Kasi Ikaw yung subject, ako yung guinea pig. ginipig niya, oh. Oo. So, actually, pumirma ako napapayag. Binayaran pa ako Hmm. para gawing guinea pig. Okay. So, pero walang walang kasiguruhan yun. It's either makontrol or mamamatay ka. Hmm. So, wala naman akong option
Kung New Year. mamamatay ka rin lang, Oo. tapin mo na. Mhm. So, ang ano niya talaga doon, wala akong alam sa sakit mo, pero alamin Mhm. natin. Yeah. So, it took years. Mhm. So, Oh, ngayon pag nag-Google ka ng APS, DVT, ang dami ng article na mababasa mo. When in fact, meron akong mga groups na tinalihan yung mga clotting disorder. oo. Thousands na ang members diyan eh. So maraming sa group namin, maraming na namamatay. Mhm. So, So, ang ano lang sa akin, magaling yung mga doktor ko. mhm. Uh, Alright. yun, parang naswertihan. Sabi nila, masamang damo, matagal mamatay. Hindi, love ka talaga ni Lord. Sabi ko ayaw ko magpakabait eh. Baka Oo. kunin agad ako ni Lord. So looking forward, Jer, how are things doing these days? Meron kasing until now, kasi maraming lumabas na sakit sa akin eh. Based Mhm. doon sa disorder na yon. So, nag-cancer ako. I beat cancer. Sa Oh, throat, really? What cancer was that? throat, tsaka sa thyroid. Mm. Mm, Pagkatapos, nakailang heart attack din ako. Nag-comatose din ako. And I have to learn to count from 1 to 100 and back. So for 6 months, blanco ang isip ko nun. Oh, really? Yeah. Kailan ito? Kailan 'tong mga year na ito? Ko na matandaan kung anong ano yon. Part ng brain ko, meron akong na noon, hindi ko maalala. Yes. Napapansin ko nga ngayon eh, while, having conversation with you, parang hindi na ka gano'n ka-sharp katulad noon nagsama pa tayo ba? Ah, I mean, siyempre tumatanda rin na rin tayo, pero what I mean is, ah, medyo nakikita ko na rin yung slowdown ng quick thinking mo ba? mhm. At times, actually, yung bagong ko, yung surgery, Mhm. ang 1 week doon nawala. So what do you mean? Can you tell us more Na na about ano na na, specific? na nabura sa isip ko. Hmm. Wala, hindi ko alam kung kailan ako pumasok ng hospital, kung kailan ako na surgery, Oh, ano okey. nangyari. Mhm. Habang naghihintay kasi 1 week pa ako nagstay ng hospital. Tapos, hindi ko nga alam na may mga tao pala pumupunta sa akin. Hindi ko na after ng surgery, hindi ko na maalala. Hmm. Ang ang naalala ko lang nung nag-check-in ako at saka yung nung nasa bed na ako. Pero Hmm. yung memory na yun nawala na. Yung yung 1 linggo na yun na nasa hospital ako, may mga nag-visit sa akin. Mm. Yeah. To wrap it up, Jer, ano ba natin sabihin yan? Ano ba yung natutunan mo or ano yung parang realization mo? Ang sa akin kasi lagi kong ah, yung tinitingnan ko lagi yung experience ni Joseph Smith eh. Mm. Yung sinabi sa kanya nung nagreklamo siya sa Diyos Mhm. dahil sa Mga sobrang mga trials na dinaanan niya. mm. Ang sinabi lang naman sa kanya, "Know thou my son that all of Yes. this shall be for thy own good." Yes. So, yun yung laging tinitingnan ko. Never na kahit na gaano kahirap yung nadaanan namin as a family, ako lalo na physically,
di na baling mag-suffer ako physically, wag lang spiritually. So, ang sa akin, I uses that experience para lalong mapalapit sa Diyos. Kasi tumating na ako sa point, wala na akong kumbaga, kung nabaon mo ako sa lupa, sa hukay, sa butas, nandun ako sa ilalim eh. So, anong gagawin ko? Nakalugmok na ako. So, ginawa ko, tumayo ako, lumabas ako doon sa butas. So, I build a foundation. So, yun yung parang ang take ko, I guess, para bang pina-experience ng Diyos sa akin yon. Yes. You know, para mag-build ng very, very strong foundation. Yeah. So, but despite of all that, hindi ko naman inano na may sakit ako. And in fact, I don't even tell na may sakit ako. Dito, considered na ako na handicap na eh. Pero hindi ko inaano. Yeah, you still look good. Nag-ano pa rin ako, nagtatrabaho ng full-time. Kahit na, sabi nga, hindi ko sinasabi na hindi pwede. Laban lang talaga, laban. Oo. So, habang buhay pa, Yes. ayun lang naman. Tapos pa sa lagi lang nasa church din. Kahit na nung calling, kahit dito sa board namin, 10 years na yata akong na-clerk eh. Okay. So, all right. I make that yung experience na yan na mapalapit sa Diyos. Okay. All right. Thank you so much, Jer, for this very how do you call it, what kind of conversation? Very thoughtful, very I would say, ako kinokontrol ko lang yung emotion ko eh. Pero, we have to really make good out of it, from these trials and everything that God has given us. I know you've been so strong, no? Nakita ko na yan sa vision pa tayo. Kaya, is there anything more, Jer, before I'll give you a minute or two for your... Yeah. While we are here sa mundo, we are not immune. Pahirap ng pahirap ang buhay. Nasa sa atin na lang yon kung paano natin haharapin. Yes. Pero ang pinaka ko lang, wag lang kayong bibitaw. Yes. Yeah. So, sa akin, na-experience ko kasi kaya masasabi ko na gaano man kahirap ang buhay, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Okay. All right. Bye-bye. Let me know. Bye. Ingat.